maninervyos. Sabi ko, parang merong konting konti lang naman. Kasi nga, di ba, different dialect tayo. Baka yung Tagalog ko, talaga yung accent ng Bisaya. Mga Bisaya kasi talagang matigas eh. No? May katigasan yung accent namin. So anyway, sabi ko, Lord, thank you for the upgrading. Dahil this is my first time to preach sa harap ng mga taga-GMS Manila. Palagpakan natin ang So, I request everyone to please stand up as we read the Word of God. And 1 Samuel, chapter 17, verse 45 to 46 po. Sabi dito, sumagot si David, ang dala mo'y tabak, sibak at pantusok. Ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel, na iyong hinahamak. Verse 26, ngayong araw na ito ay ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Papabagsakin kita at pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain ko sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop ang mga bangkay ng mga kawal ng hukbong Filisteo. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel. Hallelujah. Let's bow our head and pray. Father God in heaven, we thank you for this opportunity, Lord, I pray that you will open the hearts of your people today, their minds, Lord, to receive your revelation. And Father, we commit all to you through your Holy Spirit in the mighty name of Jesus. Amen. Pwede po tayo makaupo, mga kapatid. Today, as a GMS pastor po, it's an honor po talaga sa akin na makapagsalita sa inyo. So, nung sinabihan ako ni Pastora Divine kagabi na ikaw mag-preach bukas, sabi ko, hindi ako makahindi. Tayo ng mga pastor. Di ba, mga pastor? So, today, yung theme natin is Christian Victorious Living. Amen. Amen. Christian Victorious Living. No? Sabi dito, all of us wanted to have a victorious life. Amen? Di ba? All of us wanted to have a victory. Sabihin nga natin, victory. Victory. Yung hindi nagsasalita, you miss your day today, your victory, kapatid. Because, sabi nga dito sa Jude 22:28, sabi nga dito, thou shalt also decree a thing. So when you did not say victory, you miss out. Today is your day, your victory. Amen. So dito sa Samuel po, mga kapatid, it spoke about sa life ni David at ni Goliath. So let's discover how victorious yung life ni David po. So as a Christian, we can apply it sa ating mga buhay. So dito, alam nyo, when we declare sa ating buhay ang victory po, we should say it in our mouth. Amen? Amen. We should say it in our mouth and speak. Kasi declaration yan eh. Alam nyo ba, yung anak namin, may dalawa kaming anak, puro mga lalaki. Alam niyo naman yung behavior ng mga lalaki eh. Yung panganay namin, 21 years old, at saka yung bunso namin, 15 years old. Palagi silang nag-aaway sa hugasin. Kasi yun yung nila eh. Palagi silang nag-aaway. Relate. Kasi sila, pag breakfast, naka-assign yung panganay, and then sa lunch naman, yung bunso, and then dinner, yung yung panganay naman, salitan. Alternate sila. Ngayon, yung panganay, nakakalimutan, meron pang plato So, at least lang siya, kasi meron pang plato magagamit. So, pagka-lunch na, yung bunso, nag-aano na siya, ba't hindi nabukas ko yung ganito, ganyan? Doon na sila mag-aaway. Sabi ko,
ganon, alam niyo mga kapatid, I never declared yung mga bad words sa mga anak namin ever since. Kasi alam ko yun, naintindihan ko, na when you declare not good words sa mga anak natin, talagang they will repeat eh. Diba? No, they will repeat. So, ang gagawin ko, pag nagagalit ako sa kanila mga kapatid, sasabihin ko, kabuutan! Yun ninyo, diba? Ano ba? Napakabait. Napakabait yung dalawa. Sasabihin kong gano'n. No? Buutan ka ayaw mong duha. Napakabait yung dalawa. No? I never say na hindi maganda sa kanila. Kahit nagagalit na ako. Sasabihin ko talaga, ang bait nyo, dalawa, napakabait nyo. Kasi I want to declare them yung ano yung resulta. Amen. Diba? So, dito mga kapatid, no? Let's back to our topic. So, the question is, how we, as a Christian, have a victorious living? How we, as a Christian, have a victorious living? Number one po, use your authority. Amen. Amen? Yes. Sometimes we forgot na may authority tayo. Ano yung authority? Sabi dito, it is the legal rights and responsibility given to us under the Lordship of Jesus Christ. Amen. No? Nakakalimutan natin yan mga kapatid that we have authority. While, sa story po ng 1 Samuel, while Goliath mocked the God of Israel, sabi ni David, hindi pwede. Hindi pwede na gaganituhin yung mga Panginoon namin sa Israel. Amen. He used His authority. No? He used His authority. You know, sometimes, mga kapatid, yung mga sundalo sa Israel, they are well trained. Kasi lumalaban sila eh. They know the strategies, paano to defeat their enemy. No? Ganyan din. Sometimes, yung mga Kristohanon today, ganyan din. You know, we are trained by the Word of God, but Amen. afraid to use our authority. Tama ba? Yeah. No? We are trained by the Word of God, but we are afraid to use our authority. Kaya kaya ka lang sipahin ng Yahweh. Ano ba yung Diablo. No? Kaya ka lang sipahin ng Diablo, ganun. Tapos doon ka lang sa gilid umiiyak-iyak. No? Because you did not use your authority. Right. No? We spent a lot of years in the church. No? We spent a lot of years in the church. But we did not understand our authority as a children of God. Amen. No? Yun eh. Yun yung sometimes we forgot eh. Yung authority natin. Sabi pa, it is our legal rights. Mga kapatid, legal rights natin yun. Legal rights natin yun. Dapat gagamitin natin yun, di ba? Amen. Amen. It's our legal rights. Hallelujah. If we have, yung mga parents natin, example, they have properties. No? Kunwari, sino milyonaryo dito. Of course, you will use your authority to use the wealth of your parents, di ba? We, as a Christian also, we have authority given by Jesus Christ. Amen. Palpakan natin Panginoon. Hallelujah. For that wonderful authority na binigay sa atin po. O baka may sakit na tayo, yung tinatawag na spiritual amnesia. Kasi nalilimutan natin yung mga authority na binibigay sa atin ng Diyos eh. Yeah. Hindi natin ginagamit eh. No? We are only in the other side. Yung sabi ko nga na kahit ano ka pa ng Diablo, yun lang. Hanggang iyak ka na lang. Or hanggang tingin ka na lang. Na may authority ka naman na binigay ng Diyos. Amen. Amen. No? That's number one secret to be a Christian victorious living po.
Amen. Use your authority. Yes, hallelujah. No? Remind ko lang, baka sabi ko kanina, baka may spiritual amnesia na tayo pag hindi natin ginagamit yung authority na binigay sa atin ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, delikado pag may spiritual amnesia tayo. Alam niyo ba yung amnesia? Nakakalimot. Diba? Nakakalimot. Ang delikado pa po nito, kung may spiritual amnesia po kayo, you will forgetting one spiritual foundation which is your authority, our authority, nakakalimutan po natin. Hindi natin nagagamit. Kaya tuwang-tuwa yung Diablo, yay! No? Tuwang-tuwa yung Diablo na hindi natin ginagamit yung authority natin, mga kapatid. Yeah. We are forgetting the spiritual foundation which is our authority. Yung pangalawa po, it lose transformative power of faith. Pag may spiritual amnesia po kayo, sabi dito, it lose your transformative power of faith. Nawawala yung natin, faith. No? Hindi na nag-iignite, kapatid. Dahan-dahan nawawala yung fire. Dahil hindi natin ginagamit yung authority natin. And then the third one, kung may spiritual amnesia tayo, it leading to a lack of connection with God. Yun ang pinakadelikado. No? Lacking our connection with God. Nawawala na tayo. Oo, nawawala na tayo. Imbis na straight tayo, yun na, lumiko na. No? Nag-shortcut na. Imbis dito yung daan, ito yung tama, nag-detour na. Yung mga Pilipino, mahilig mag-shortcut eh. Ha? Doon sa amin, may mga daan-daan, lalo na doon sa unahan may pulis. Ay, ang bilis maka-shortcut, maka-detour. No? Sa Christian po, hindi pwedeng detour tayo. Liko ng liko. No? Hindi pwedeng ganun. Kailangan straight tayo. Amen? Amen. Straight. Hallelujah. Yeah. So, yun po yung nagagawa ng spiritual amnesia po. Kailangan gamitin natin ang ating authority. Yes. Gamitin natin ang ating authority. Say authority. 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 Hallelujah. Yun po ang binigay sa atin ng Diyos, mga kapatid. Amen. We have authority, legal rights, dahil tayo ang mga anak ng Diyos. Yes. Amen? Hallelujah. Tayo ang mga anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. Pangalawa po, to become a Christian victorious living. Dalawa lang to, madali lang. Number one is use your authority. Number two, accept the challenge. You know, alam mo, what I love from this story, Goliath and David, inaccept ni David yung challenge ni Goliath. No? Yung mga sundalo nila talagang takot eh. No? Takot eh, sa height lang. Height lang yun ni Goliath. I don't know, anong height, sabi nila, 9.9. Yung taas niya. No? Pero tinawag siya dito na giant. So meaning, mas mataas pa sa tao. Sino bang pinaka, dito? 6 footer. 6 footer. May 6 footer tayo dito. Nakikita ko talaga sila. Oo. Pero minsan, makikita natin in physical lang. Pero hindi natin alam, no, that we have a capability po, no? May abilidad pala tayo na kaya nating labanan kahit ano pa yung taas niya. Amen. No? Hallelujah. Yes. Sabi nga dito, mga kapatid, did you accept the challenge? Hello. Did we accept the challenge? Amen. Challenges ng buhay po ito, pinag-uusapan natin. Walang atrasan yan. Oh yes, walang atrasan. We should accept the challenge. Kung may challenge ka sa asawa mo,
kapoy ba yung magsigig? Ano ba yung kapoy? Nakakapagod. Nakakapagod yung tumatakbo-takbo-takbo. Right. Alam mo, kaya kami na-late no kahapon kasi yung inner day na si Pastor JR taga Pulumulok, ang sarap ng kwentuhan namin. Hindi ko napansin na nag-chat na pala si Pastora, tumawag na si Pastora Erlinda, kasi nga yung buhay niya, amazing. Sabi niya sa amin, alam mo, lahat na ng saksak, naranasan niya na, ang dami niyang saksak. Tapos, yung dito niya Nabasag. Nabasag. Tapos, yung bullet, ano yun? Bala. Yung bala, nandun na sa likod niya sa spinal cord, hindi na makuha, hindi pwedeng kunin eh. No? See how amazing his life. Sabi pa niya sa akin, one time pastora. Kasi very good siya di ba? Alam niyo na, very good person. Napaka-very good niya. Sabi niya, one time, they went to a place with his friends. Tapos sabi niya, ayun na, troublemaker daw siya Every time na pumupunta siya sa ibang lugar, talagang makakahanap siya ng gulo. Tapos, yun nga, may mga hindi sila pagkakaintindihan on that place with their friends. Paglabas daw niya, may nakaano sa kanya. Ano ba yung ganyan? Akbay. Nakaakbay. Nakaakbay. Sabi pa niya, akala niya mabait. Sabi pa niya, sige, Brad, ihahatid kita. Yun pala, dito sa gilid, may nakaano na baril. Tapos sabi niya, pagtingin niya gano'n, tumakbo daw siya. Pangatlong beses na baril, dun siya natamaan. Sabi pa niya, yun nga, kapoy mo. Kapagod. Kapagod tumakbo. Kasi nga, nasa dead end na siya wala nang exit ba? Sabi daw niya, cool! Yung Uncle. Yun kasi. Kuya. Bisaya. Kuya, kung matapang ka, halika dito. Pero natamaan na po siya. Oo, halika rito. Pagtingin pagtingin ng kalaban sa kanya, akala daw niya, lalapitan siya. Yun pala, tumakbo. Oo. Kasi napapagod na siya kakatakbo Yung sa Christian life natin parang gano'n, pag hindi natin in-accept, mga kapatid, yung challenge, talagang mapapagod ka sa life mo. No? Mapapagod ka po sa life mo. Dito po sa 1 Samuel, 1 Samuel, chapter 17, verse 16, ito yung maganda. Why we should accept the challenge, mga kapatid. Sabi nga dito sa 1 Samuel 17:16, and the Philistine drew near morning and evening and presented himself for 40 days. Grabe. Pag hindi mo in-accept ang challenge sa buhay, look kapatid, sabi niya, umaga, hapon, hinamon ni Goliath ang mga Israel. Meaning, nandyan lang yung challenge. Yeah. Naka-standby lang. Hindi umaalis. Sabi niya, morning And evening. Diba? Morning and evening, nandun lang. Hindi umaalis. Hallelujah. So we should take the challenge. Kasi pag hindi natin yun, Hinarap. tinake yung challenge, mga kapatid, dadami yun. Don't run or else they will run after you. Yeah. Wala kang magagawa That's the reality of life. No? Kung may mga challenges sa buhay natin, harapin natin. Amen. Yeah. Don't pass by. Pag naharap mo na, tapos na. Iba na naman. Ganyan talaga ang buhay. Amen. Reality ng buhay po. Right. Kasi nandito pa tayo sa mundo. Right. Amen. Accept the challenge. Amen. Accept the challenge. Amen? Yeah. No? Kung may asawa kayo, kwento ko lang sa inyo a testimony sa aming dalawa na mag-asawa.
when we are in our early marriage. Kasi yung background niya, devoted talaga. Kaya nga, Vicente yung pinangalan ng mama niya sa kanya. Kasi yung mama niya po, may rebulto na San Vicente sa bahay nila. So, kaya Vicente yung niya, pangalan. Yung ano niya po, yung rebulto niya po, natatanggal na yung ulo ni San Vicente. Inanuhan na lang ng mama niya ba, ng wire. Tinalian. Tinalian na lang ng wire para hindi mahulog. Kasi nga, they are devoted in, something like that, ng mga, religious. So, kaya naging Vicente yung pangalan niya. And our early marriage po, hindi po siya faithful sa Lord. And then, sabi ko, hindi pwede. Pag ako sumabay sa kanya, lugi ako. No? Kawawa yung mga anak namin. So, ang ginagawa ko, hindi siya magsisimba, nandiyan lang sa bahay, natutulog. Yung gagawin ko, mga kapatid, before ako pupunta, huwag niyo akong, huwag niyo akong, Bisayahin mo na. ayoko niyo sundugan sa akong strategy. Huwag niyong gayahin yung... Oh. Huwag yung gayahin yung strategy ko sa kanya. Kasi, before, pag hindi siya magsimba, awayin ko muna siya. Awayin ko. Ratatak ba? Yung bibig ko ratatak eh. No? Armalite. Tapos, okay. Tapos ko na siya naaway eh. Tapos ko na parang pinakonsensya ko po siya. Hindi makonsensya eh. No? Hindi makonsensya. Oh, next Sunday na naman. Okay, simba siya. Okay, ang saya-saya. Next Sunday na naman, hindi naman pumupunta sa church. Aawayin ko na naman. Napapagod na po ako. Sabi ko, Lord, I will face this challenge. Hindi ko to kaya. Amen, amen. Hindi ko to kaya. You know what I did? I always cry on the Lord for His life. Praise And now, God. glory to God. Amen. Palakpak naman dyan. Amen. Hallelujah. Kaya sabi ni Pastor, dependent na. Ano ba yung Pastor? Yung banal, yung Pabanal ng pabanal pabanal. ng pabanal. No? Yun, gusto kong makita sa kanya yung pabanal ng pabanal. And glory to another glory. Amen. God answers my prayer. Amen. Hallelujah. No? Because I accept the challenge. Kung may mga partner, alam niyo sa simbahan namin, mostly we are women. Kasi yung mga asawa, parang makarelate ako sa kanya naman. No? Yung mga asawa nila, ayaw magsimba. Pero good thing, yung mga anak nila, dala naman. No? Mostly po sa amin talaga mga women. No? Wala yung, dito maraming mga lalaki. Sa amin, iilan lang. No? Kadalasan talaga mga women's kami doon. No? So, accept the challenge, mga kapatid. Praise God. Madali lang pala eh. No? Madali lang, mga kapatid, accept the challenge. Kasi, pag hindi mo in-accept ang challenge, nandiyan lang yan, morning and evening, naghihintay. No? Naghihintay sa'yo. No? Naghihintay sa'yo, nalalabas ka. Ayan na si sister. Ayan na si brother. Nandito lang ako. Hindi mo na ako ina-accept eh. Dito lang ako eh. Di ba sa friend request natin, pag hindi natin ina-accept sa Facebook, nandyan lang yan unless na-delete mo. Di ba? Nandyan lang yan. Naka-standby lang yan. No? So accept the challenge, mga kapatid. You know, remember, in Romans chapter 8, verse 37, I was so blessed. No? Really, God, yung namuhat pa. God works in this world today. No? Kasi, pwede ba English, Brad? Kasi sa English, mas maano mo eh. Oo, kasi, mas maganda yung English kasi dito mo makikita eh. Sabi niya dito sa Romans chapter 8, kung may mga Biblia po kayo, buksan nyo. Romans chapter 8, verse 37, sabi niya, no. In all these things, we are more than conquerors through Him who loved
We are more than conquerors. So there is no reason, mga kapatid, Amen. na hindi mo i-accept ang challenge. Yes. Amen? No? Sabi dito, kung manotice ninyo, that's 3 words, all these things, lahat po yan are plural. All are plural. This po, yan na this, is plural po yan. Marami. And things na may S, marami, meaning plural. Alam nyo ba, kahit pala sa dami ng challenges sa buhay, Yes. sabi doon, you are more plural than victorious. Dito victorious, conqueror. Amen. Amen. Yes. Kahit marami pa ang challenges na ibigay pala sa iyo ng Diyos, God knows you can conquer. Amen. God knows you are victorious. Amen? Amen. God knows na you are victorious. Anak ka ng Diyos eh. Yes. Diba? Simple lang pala. Pag gusto natin yung Christian victorious life, use your authority, mga kapatid, and accept the challenge. Amen. Amen? Accept the challenge. And here's the result. Sabi niya dito sa text natin. Sa 46, sabi niya, ngayon, araw na ito. Take note, sabi niya, ngayon. It's a declaration ni David. No? Ngayon, araw na ito, ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay, pababagsakin kita at pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain ko sa mga ibon at sa mga mababagis na hayop ang mga bangkay ng mga kawal ng hukbong pelisyo. Sa ngayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel. Amen. There is so when you use your authority, when you accept the challenge, because you are more than conqueror. Yes. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You are more than conqueror. Sabi pa dito, mga kapatid, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel. Buong daigdig. Isipin nyo, yung Israel, napakaliit na bansa. But they are well known na hindi talaga ma-defeat na mga kaaway. Right. No? Kasi though they are small country, but they have a big God. Amen. No, ganyan din tayo, mga kapatid. When we use our authority, we accept the challenge, the result is victory. Amen? Yes, amen. Hallelujah. The result is victory. Hallelujah. Amen, No, amen. kaya tayo na mga Kristohanon, as a Christian, we should always declare victory in our life. Yes. Pagising pa lang sa umaga, Panginoon, salamat sa good health. Panginoon, salamat sa wisdom. Amen. Declaring na yun eh. Diba? Kasi we are already blessed. We should always proclaim it, declare, decree. Sabi Amen. nga ng Job eh, Job 22, we should always decree. No? Yung mai-establish nyo on that day. Hallelujah. Yes, hallelujah. Amen. Alam niyo, mga kapatid, I will end this in 1 Corinthians 15, verse 57. Sabi niya, but thanks be to God who give us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen? Amen. No? Kaya, mga kapatid, life without Christ is useless. Life without Christ is nothing at all. No? Kaya wag mong sabihin na nang dahil sa lakas ko, nang dahil sa tiyaga ko, nang dahil sa profesyon ko, nang dahil sa posisyon ko, nang dahil sa yaman ko, kundi nang dahil kay Jesus. Amen. Hallelujah. Nang dahil kay Jesus.
God. Hallelujah. Ganun lang pala. Napakadali pala ng di ba? Oo. Amen, amen. Napakadali. Hallelujah. This is the revelation of the Lord for you today. Amen, amen. So, Thank you, Jesus. let Hallelujah. us all rise. Hallelujah.